What's going on everybody? Yvonne here. So lately, ang dami kong nilalarong iba't ibang landing pages. At honestly, ang laki ng difference na nadadala nila. Kung meron kayong something na binabenta or pinopromote, yung style ng landing page mo pwedeng makapagpabago ng resulta. Pwede kang makakuha ng mas maraming link clicks, sign-ups, at mas magagandang overall results. Ako personally, ginagamit ko yung lead pages para gumawa ng landing pages. At gusto ko lang i-share kung paano siya gumagana at ano yung mga nag-work para sa akin. Super beginner-friendly siya. At pag nakuha mo na yung tamang timpla, makakagawa ka ng sobrang solid na landing pages kahit wala kang galawing isang linya ng code. So tara na, silipin natin ang ilalim ng system at tignan kung ano ba talaga ang lead pages. Now, bago tayo magsimula dito, i-share ko muna yung screen ko. So kung gusto nyong sumabay or i-try mismo yung platform, meron tayong link sa baba sa description para sa free trial ng platform. Pag kinlik nyo yung link, i-type nyo lang yung email nyo, tapos press nyo yung start my free trial. Tapos sige, mag-sign up na tayo gamit yung email natin. Ilagay lang yung first name at last name nyo, tapos pumili tayo ng password. Let's get started. Mag-a-add tayo ng credit card dito. I-type lang yung address at yung credit card info. Awesome. Ngayon, ready na tayo mag-start ng trial dito. Magtatanong lang siya ng ilang basic questions, like kung paano natin sila nalaman. Tapos may iba pang questions pero hindi na natin kailangan i-cover yon sa tutorial na to. So i-click lang natin yung skip. Alrighty. So from here, para masanay ka na sa platform, piliin na natin yung exact template na gusto natin gamitin. May mga options na lalabas sa harap mismo natin. Pero pwede rin tayong mag-explore pa ng mas maraming templates by clicking here. And boom, ang daming templates na available para sa atin. Personally, gusto ko yung Spark.ai na template. So dito tayo magbubuo. Pangalanan natin tong test. Then press natin yung continue. And boom, ready na tayong gumana. Ngayon pagdating sa landing pages, ang pinaka-importanting tanong na kailangan mong itanong sa sarili mo ay anong klaseng value ang binibigay ko? Kasi ayan, pwede kang magkaroon ng 1,000,000 tao sa website mo, pero kung wala ka namang nabibigay na value, bakit nila ibibigay yung information nila sa'yo, di ba? Ang mahalaga ay yung potential value na kaya mong ibigay sa customer mo. So pagdating sa pagbuo ng actual landing page, tanungin mo talaga yung sarili mo. Anong value ang dinadala natin dito? Ang ginagawa ni lead pages ay pinapadali yung buong technical process. Kasi dati, kailangan mo pang i-custom code lahat ng to. Sobrang tagal gawin nun. Ngayon, gamit si lead pages, super snappy na ng buong process. Alrighty. Ngayon, after natin mag-sign up, ganito yung magiging itsura ng user interface natin. Ang daming iba't ibang options dito. Sa left-hand side, meron tayong layout, sections, widget, style, settings, at writing assistant. Basically, si lead pages ay entirely drag and drop. At gaya ng sinabi ko kanina, hindi kailangang marunong ka mag-code. Kahit zero knowledge, kaya mo to. So, i-click natin yung layout dito, makikita natin yung mga sections na bumubuo sa buong landing page natin. Merong initial banner, hero section, features, benefit 1, 2, 3, testimonials, FAQ, at makikita natin silang lahat habang nag-scroll down tayo. Ngayon, kung gusto nating i-modify yung specific section, pwede nating literal na i-click yon. And then, boom, pwede na nating palitan yung wording dito. Kung paano siya titignan, font size, line spacing, break margin, at iba't iba pang bagay. And in addition to that, ang personally gusto ko sa lead pages ay yung fact na may animations din na built into the platform. So kung makita nyo to right over here, click mo lang yung circle looking thing, pwede kang mamili ng animation at ang daming iba't ibang options na built in sa platform. Makikita natin yung perfect example dito habang yung button ay nagre-radiate ng iba't ibang colors. But again, kung gusto nyo baguhin yung isang bagay, i-click nyo lang yung title, i-click nyo lang yung little drag thing, i-drag nyo kung saan nyo gustong ilagay, and then boom, mapupunta na siya exactly doon. So essentially, gumagana siya gamit yung mga maliliit na boxes. May iba't ibang columns at iba't ibang sections. Pero kung gusto nyo magdagdag ng sarili nyong box, punta lang kayo sa sections. Scroll down dito para makita nyo kung alin yung mga gusto nyo. So ito yung about section. Pero makikita nyo rin dito yung blank section. At pwede nyo i-add kung alin yung gusto nyo. So for example, kung gusto ko ng layout na side by side, drag ko lang siya papasok dito and boom, ready to rock. Tapos kunwari gusto kong ilipat tong text na to papunta sa kabilang box, ang kailangan ko lang gawin ay drag siya, ilipat, boom, ready to rock. But you guys get the point. Super simple gamitin yung buong platform. So pwede nyo i-customize per section, depende sa gusto nyo. Pero kung gusto nyo magdagdag ng something sa landing page nyo, punta lang kayo sa widgets at dito makikita nyo yung mga options like text, image plus text, image, video, custom forms, buttons, icons, lines, ang dami talaga nito. Pwede nyo rin i-click yung show more kasi madami pang lalabas na options. Alrighty, ngayon habang inaayos nyo yung landing page nyo, tandaan, value ang pinaka-importante dito. At sa likod ng kahit anong value, kailangan yung tao ay makipag-interact sa something. Usually sa marketing world, nag-interact sila sa mga tinatawag na CTAs or call to action. Sa case na to, yung mga CTAs natin ay yung mga buttons. Yung buttons natin dito, pwedeng magsabi ng free for a limited time, sign up for free, X, Y, and Z. Gets? Ang dami mong pwedeng piliin. At pwede mo rin baguhin kung anong mangyayari kapag kinlik nila yung mga button na yan. Ngayon, may dalawang way tayo na pwedeng gawin from here. So first, pwede talaga nating i-modify yung pop-up na lalabas pag kinlik natin yung button. So kung gusto nating baguhin yung click event, ang kailangan lang gawin ay press tong edit click event. Dito, pag may nag-click ng button, pwede itong mag-generate ng pop-up. Pwedeng Calendly, pwedeng tumalon sa isang section sa page, pwedeng mag-link sa ibang landing pages, or pwedeng mag-link sa external URL. So ngayon, i-edit natin yung pop-up para makita natin kung anong magiging itsura niya. Press natin yung edit pop-up and boom, ito na yung itsura niya once na nag-click yung button. Once na may mag-click ng button. At dito, meron tayong another CTA na nagsasabing sign up free for a limited time. Dito nila ilalagay yung email address nila. Tapos, click nila yung sign me up. And bam, ready to rock. Alrighty, now anong ibig sabihin ng edit integrations dito? Basically, dito natin sasabihin sa system kung saan natin gustong mapunta yung data pagkatapos nila mag-sign up at matapos yung buong process. So, pwede mong i-keep internal yung data, pero ang ginagawa ng maraming tao ay kinoconnect nila yung ibang systems na ginagamit nila para walang nalalaglag or nakakalimutan. Bigyan ko kayo ng example. Pwede mong gamitin si lead pages bilang
kanilang landing page. Tapos from there, isasend niya yung info papunta sa CRM nyo para kung may team kayo, meron kayong universal source of truth. So ngayon, silipin natin kung anong integrations meron sila. Click natin yung more services and boom. Ito na yung native integrations na ino-offer ng platform. Merong ActiveCampaign, which is isang CRM and marketing platform. Meron ding Constant Contact, ConvertKit, Drip, GoToWebinar, Mailchimp. Marami sa kanila ay marketing platforms and it makes sense. Kasi after na ibigay ng tao yung info nila, gusto nating i-nurture sila para eventually maging customer sila. So ito yung mga native integrations. Pero kung mag-scroll down pa tayo, makita natin yung ibang integrations. Powered by Zapier din sila. At meron pang mas marami pa dito. From Gmail, Follow Up Boss, HubSpot, Intercom, GoToWebinar, Flows, Brevo, Part, Salesforce, and lahat ng may isip mo. Ang dami talaga nila. At syempre lahat ng to ay depende sa structure ng business mo. But iba yan sa bawat business. Kaya unique siya for everyone. So exit na tayo dito for now. Dito rin sa little pop-up, pwede mong i-modify yung fields or yung action na mangyayari after. Pwede magstay yung mga tao sa page or pwede tayong magpakita ng default lead pages thank you page. Na ganito yung itsura niya. Boom. May nakasulat lang na thank you at pwede mo ring i-edit yan kung gusto mo. Pwede rin silang dalhin sa ibang landing page or external URL, right? So after nilang ma-fill out lahat, press nila yung button and boom. So save and close na tayo. And yep, ganun lang i-modify yung pop-up. Ngayon, habang ginagawa nyo yung landing page nyo, kailangan nyo i-make sure na optimized siya para sa tablet, phone at desktop. Honestly, masasabi ko na mobile at desktop yung pinaka-importanting i-prioritize at depende yan sa kung anong klase ng customer meron kayo. Kasi for example, kung nagbebenta kayo ng direct to consumer, mobile ang king. Kasi ngayon, karamihan ng mga tao na nagbebenta direct to consumer, dumadaan sa social media like TikTok, Instagram at mga ganung platforms. So sobrang importante na mobile optimize yung landing page nyo. Pero kung ang binebenta nyo ay something like B2B SaaS or kung saan desktop talaga ang gamit ng users, dapat i-optimize nyo para sa desktop. Again, mas kilala nyo yung ideal customer nyo kaysa sa akin. So make sure na gawin nyo yung best para sa business nyo. Pero may kita nyo kung ano yung magiging itsura ng landing page nyo sa desktop, tablet, or mobile by just clicking itong blue button. So kung i-click natin yung phone, ito yung magiging itsura niya. Pwede tayong mag-scroll down at i-edit to accordingly. At as you can see, medyo mukhang cramped siya ngayon, di ba? Hindi ko na itatanggi. So i-edit ko to para mas malinis tignan. May kita mo rin kung ano yung itsura niya sa tablet. Tapos sa desktop. Yung desktop, mas maganda talaga tignan, di ba? May space to breathe, kumbaga. Ngayon, isa pa sa kailangan nyong i-double check ay kung SEO friendly ba yung landing page nyo. At para gawin yan, punta lang tayo sa settings dito. Tapos may option dyan for SEO. So dito, pwede nating iset yung SEO page title. Yung test, hindi yan magandang title to be honest. Mas specific, mas okay talaga. At kung ako, hindi ko rin ito hahayaang sobrang haba. Kasi baka may potential customers na madulas lang at mola. Then, pwede mo nang ilagay yung SEO page description. Iba't ibang keywords para mas makilala ka ng mga tao online. After nyan, punta rin tayo sa Analytics tab. Dito, pwede mong ilagay yung tracking code mo. Galing man sa Google or sa Facebook Pixel. Pero, para nakakolekta natin yung info tungkol sa mga users mo. At ma-optimize pa natin para mas gumanda yung results. Alrighty, so ito na yung steps na na-cover natin so far. Meron na tayong clean landing page na nagde-deliver ng value. Na-optimize na rin natin yung page natin for SEO at nalagyan na natin ng tracking codes. At nag-add na rin tayo ng iba't ibang klase ng integrations. Kaya hindi na mawawala or maliligaw yung data. So anong next step from here? Bago mo i-press yung publish button, tingnan mo rin itong maliit na comment sa taas kung saan sinasabi kung excellent, good, or bad. Kasi dito mo malalaman kung kamusta ang landing page mo. Kung kamusta ang landing page mo. Sa case ko, hindi ko masyadong binago yung page. Kaya most likely nasa excellent level pa rin siya. Pero kung i-edit ko to at gawin kong sobrang gulo or pangit tignan, bababa din yan. Pero since hindi ko naman masyadong ginalaw yung page, kaya siguro excellent pa rin yung rating niya. Pero kung naglagay ako ng 100 na iba't ibang photos at ginawang parang 100 words bawat title, malamang bababa yung ranking niya. At pwede nyo talaga tong makita kung paano nyo na-score yung landing page nyo by clicking dito. Tapos press View All. At ito yung mga checks na kailangan maipasa ng system. So merong layout, call to action, readability, opt-in form, and basically ito yung way ni lead pages para sabihin sa inyo kung paano nyo mapapaganda yung landing page nyo. At pag nagawa nyo na lahat yun, make sure na i-preview nyo muna yung landing page nyo. Then press Publish and you're ready to rock. At pagbalik nyo sa dashboard, tapos click nyo yung landing pages, may kita nyo rin yung stats para sa specific landing page na yun. May kita nyo yung unique visitors, iba't ibang conversions, conversion rate, at pati yung earnings na nakuha nyo galing sa landing page na yun. Now, ako personally, hindi ko pinublish yung page. Pero kung gusto nyo makita yung specific analytics, pwede rin kayong mag-click dito mismo. At ang cool thing na ina-allow ni lead pages ay yung makapag-A/B test kayo ng landing pages nyo against each other. Pwede kayong gumawa ng bagong split test or gumawa ng panibagong landing page. Baguhin ng konti, tapos pagsabayin silang dalawa. Sa ganung paraan, yung page na mas maganda ang performance, pwede mong i-double down. At yung page na hindi masyadong okay, pwede mong ihinto or cut short. And there you have it, folks. As you guys just saw, dumaan tayo mula simula hanggang dulo pagdating sa iba't ibang variables sa lead pages. From building a template hanggang sa actual testing. Binibigay na ni lead pages halos lahat ng kailangan mo para madala yung idea mo papuntang revenue. At gaya ng sinabi ko kanina, kung gusto nyong i-try mismo yung platform, nandyan yung link sa baba ng description. At kung nakatulong sa inyo tong video na to, don't forget to leave a like at mag-subscribe for more videos like this. Kasi sobrang laking tulong nito para sa pagsuporta sa channel. Till next time, peace!